Yan, muli po ay magandang araw. Palang araw po ng Panginoon sa bawat isa. At ngayon po tayo dadako na sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya ako gusto pong kuhin ang inyong mga atensyon, ng ating pong mga puso upang pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. So muli ko pong gagamitin bilang isang introduction. Itong pong mga nakaraang linggo ay halos araw-araw nating narinig sa balita ang tumitinding digmaan sa Middle East. Yung nagsalim na pwersa ng Amerika at Israel laban sa bansang Iran. At ito ay nangyari noong huling bahagi ng Pebrero, taong ngayon, 2026, kung saan nagsimula ang malawakang pag-atake sa mga target sa Iran. At ang nangyari naman, gumanti ang bansang Iran sa pamamagitan ng mga missile at drone at strikes sa Israel at sa mga base ng Amerika sa mga rehiyon. Kaya ang naging resulta, merong mga buhay na nawala, may mga lungsod na nawasak, at maging ang pandaigdigang ekonomiya ay naapektuhan dahil sa pag-asara ng mga mahalagang ruta na pangkalakalan tulad ng Strait of Hormuz. Pero higit sa mga bomba, mga digmaang mga kagamitan, merong isang bagay na mas nakakatakot na kung saan ay pinagmumulan ng mga bagay na ito. Yung galit o yung kumbaga emosyon na kung saan ay nagiging factor kaya't nagkaroon ng mga ganitong hidwaan. Galit na nagiging salita, salita na nagiging desisyon, at desisyon nagiging aksyon. At ang aksyon na nagiging digmaan. At sa ganitong mga panahon, napakarami ang nagbibigay ng komento. Maraming mga pinuno ang nagsasabi ng kailang komento, mga analyst, lahat mga netizen, at kahit ordinaryong mga tao, lahat ay mayroong opinyon, lahat ay mayroong reaksyon, lahat ay nakikinig, pero hindi lahat ay kumikilos ng tama o ng wasto. At dito pumapasok ang tanong din, kahit sa atin din bilang mga manampalataya, na bilang tao rin, hindi yung katanungan sa atin, na tayo ba ay isa din sa mga nakikinig, subalit walang aksyon o walang wastong pagsunod. At yun po yung mahalaga na dapat natin palaging tinitingnan sa ating mga buhay bilang mga manampalataya ng ating Panginoong Diyos, na mahalaga na meron tayong maging pakikinig at the same time, aplikasyon ng lahat ng ating napakinggan. Kaya doon papasok yung katanungan, tayo ba'y tagapakinig o tagatupad ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung ang mga bansang makapangyarihan ay hindi makapagpigil ng kailang galit na nagbubunga ng pagkawasak sa mga digmaan, kung ang tao ay hindi makapagpigil ng kailang mga dila dahil nung nagsira ang mga relasyon, kung ang Kristiyano lang, kung ang Kristiyano din ay nakikinig lamang ngunit hindi tumutupad o sumusunod, naisira din ang kanyang patotoo. Kaya mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon para tayo maging spectator lamang ng katotohanan, malaman lamang yung mga katotohanan, kundi tayo tinawag masigit upang tumupad ng mga ito. Hindi sapat na alam natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi sapat na tayo nakakapakinig ng mga sermon every Sunday, sapagkat makikita natin yung kadalisayan ng ating panampalataya ay nakikita pag ito'y nakikita sa ating mga buhay. Kaya ngayon pong umaga, ay atin pong titignan ng isang passage na sa sulat po ni Santiago. Ito po ay part din po ng aking pong series sa aming iglesia na mahalagang ating makita. Kaya po kung meron po kayong mga Biblia, akin po kayong inaanyayahan na buksan po ito sa Aklat ni Santiago, Book of James, chapter 1, verses 19 to verse 27. Aklat ni Santiago, chapter 1, verse 19 to verse 27. Ganito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos na hindi nagkakamali. Ito'y salita ng Diyos na buhay at sapat sa ating mga buhay at marapat itong pakinggan at isabuhay. Verse 19, naalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa panalita, magmakupad sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. That of what? Maging tagatupad kayo ng salita
at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at natiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong yon. Ng taong ito ay walang kabuluhan. Verse 7, ang dalisin ng relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ng mga ulila at mga baing bao sa kanilang kapigatian, at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Samahan nawa tayo sa pagbubulay ng kanyang mga salita. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, muli, kayo po'y narito na inyong mga anak. Tayo pong mapainggan ng iyong mga salita. Kaya't kayo po ay dumalapit sa iyo at patuloy na humihingi ng inyong awat habag na kami po ay inyong samahan. Gawa, O Diyos, bilang mga ngaral, bigyan niyo po ako ng karunungan, bigyan niyo po ako ng katapatan at kalinawan ng pagbabahagi ng iyong salita upang sa gayon kayo makapangusap sa bawat isa. At bigyan niyo po sila, ang bawat tagapakinig, ng puso na may kapakumbabaan na handang tumanggap ng maliwanag yung kalooban sa iyong salita. Nawa, O Diyos, ay makapanagana ang iyong salita sa kanilang mga buhay. Hindi lamang kami maging tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong mga salita. Pinapalangin din po namin maging sila ng mga bisita, sila na wala pang kasiguraduhan ng kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kahabagan niyo po, O Diyos, sila at gamitin niyo po ang pangaral na ito upang sila po ay makaunawa ng mensahe ng kaligtasan. At ito'y mangyayari, O Diyos, kung makakaroon sila ng puso na nakikinig sa iyong salita. Kaya samahan niyo po kami, wala po kaming ibang tinatanghal, kundi ang iyong pangalan, ang kalatian ng aming Panginoong Yesus. Kaya, O Diyos, kayo po ang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So sa ating pong nabasa, ito po ay bahagi ng aklat ni Santiago o sulat ni Santiago. At ito po ay kanyang isinulat sa mga manampalataya na nasa pangalat. So, yung pong kanyang mga hearers dito, yung kanyang mga readers, sila yung mga nasa pangalat. Ibig sabihin, sila yung mga umalis sa kanilang sariling bansa na Israel. Nasa pangalat sila ng Israel. Pumunta sila sa ibang mga lugar sapagkat sila dumaranas ng mga pagsubok. Dumaranas sila ng mga pag-uusig dahil ng kanilang pananampalataya, dahil ng kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito sa sulat ni Santiago, ang ating mapapansin, siya naglalayon, isinulat niya ito sa kanila para palakasin ang kanilang pananampalataya sa practical na aspeto at hindi lamang sa theoretical na aspeto o theoretical. So, kaya makapansin po natin sa chapter 1 na ito, sa mga naunang talata, sa verses 2 to 18, tinalakay niya doon una yung mga pagsubok na kailang kinakaharap bilang mga Kristiyano, na ito talaga ay bahagi ng kailang pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya pinapaunawa na yun talaga yung realidad sa atin bilang mga manampalataya. Meron tayong kakaharapin mga pagsubok. At the same time, hindi lamang yung mga yun ang ating kakaharapin ng mga pagsubok sa labas, kundi tinalakay din ng Santiago yung tukso sa panloob. Kaya nga meron tayong kinakaharap na pagsubok sa labas at meron din tayong kinakaharap na pagsubok sa ating loob bilang tayo natiling makasalanan. Ngayon naman, dito sa verses natin nabasa, itinuturo niya ngayon kung paano dapat tumugon ang mga manampalataya sa salita ng ating Panginoong Diyos sa kabila ng mga bagay na ito na kinakaharap nila. Paano dapat ngayon tayo tutugon sa salita ng ating Panginoon? Kaya dito, ina-emphasize si Santiago, didiin niya dito ang pakikinig. At the same time, yung pagtupad na siyang sukatan ng tunay na relihiyon, ng tunay nating pananampalataya. Itiuturo niya na ang tunay na pagtanggap sa salita ng Diyos, yan po ay nakikita sa mapagpasakop na pakikinig.
at masunuring paggawa. At yan po yung makikitang katotohanan ng tunay na pananampalataya sa ating buhay sa kabila ng ating mga naranasan. Kaya po yung mensahe na gusto ko pong edit sa inyo ngayong umaga ay ito, na ang tunay na pananampalataya ay nakikilala sa masunuring pagtugon sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa paggawa. Ang tunay na pananampalataya ay nakikilala sa masunuring pagtugon sa salita ng Diyos, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa paggawa. Yan po yung idinidiin ni James, na yung kailang pananampalataya, talagang makikita yung realidad niyan sa buhay ng mga mananampalataya sa kanilang masunurin o mapagpasakop na pakikinig sa salita ng Diyos, imbes na sila tumugon sa mga pagsubok sa kanilang buhay ng nakabayad sa kanilang sarili. Bagaman gayon ang kanilang naranasan, kailangan pa rin nilang tumugon na meron pagpapasakop sa salita ng Diyos. Hindi lamang nila basta ito nakapakinggan, kundi meron silang puso upang ito ay tupadin. Kaya dalawang bagay po ang ating titingnan mula diyan. Una, kailangan nating pakinggan ang salita ng Diyos ng may pagpapasakop. At pangalawa, kailangan nating ipamuhay ang salita ng Diyos na may kaabaan at kabanalan. Merong katotohanan yung ating pananampalataya sa ating buhay. So, atin po muna tingnan. Dapat daw natin pakinggan ang salita ng Diyos nang merong pagpapasakop. Ayon po yan sa verses 19 to 21. Ating nakita na sa lahat ng naranasan ng mananampalataya, marapat niya palaging isaalang-alang kung ano ang kalooban ng Diyos. Kailangan niya palaging alamin ano yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kagaya nung settings ng mga mananampalataya noon, nasa pangahad sila, may mga pagsubok sila na kinakaharap, pag-uusik, at the same time, meron silang binabattle sa kanilang sarili mga kasalanan. Palagi dapat naroon yung pagsaalang-alang sa kalooban ng Diyos. At ito ay nakakamit pangunahin sa pakikinig ng salita ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. So ito po yung patuloy na itinuturo ni Santiago sa mga mananampalataya noon. Sapagkat dahil ng kanilang kalagayan, kung titingnan nga yung senaryo, sila inuusig dahil ng pananampalataya, and then meron silang battle sa kanilang kasalanan, may tukson na gumula sa kanilang sarili. Kaya ang tendency ang maaaring maging tugon nila sa lahat ng kanilang naranasan ay ang pagreklamo. Ang padalos-dalos na paglabas ng maling saloobin patungkol sa kanilang mga naranasan. Yung palagi yung tendency mangyari or yung possible na yung maging reaksyon. Kaya nga, pinagpauhan ni Santiago sa kanyang sulat sa verse 19, ang sabi niya, magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa panalita, magmakupad sa pagkagalit. Ito yung konteksto noon. Dahil yung tendency na maaaring maging tugon o reaksyon ng mga mananampalataya sa kanilang settings noon, yung bumatay sa kanilang sariling damdamin. Kaya sabi niya, magmaliksi ang bawat tao upang tayo ay masaalang-alang natin yung kalooban ng Diyos, ating alamin ano yung salita ng Diyos, ano yung kalooban niya. Kaya dapat merong pakikinig, magmaliksi sa pakikinig. So ito daw po yung tamang tugon ng mga isang mananampalataya. Ang una, ating munang unawain ang kalooban ng Diyos. Ating tingnan o ating alamin ano yung kalooban ng Diyos sa aking sitwasyong kalagayang ito. Yun dapat yung ating makita, unawain ang kalooban ng Diyos, yung magkaroon tayo ng karunungan sa salita ng Diyos. Kaya niyo po, nung time ni Santiago, hindi lamang ito basta karunungan. Yung karunungan po kasi noon ay madalas na iniuugnay sa kahusayan ng panalita o yung eloquence, rhetoric. Doon palagi nakaugnay or mabasa para masabi ang isang tao na may karunungan. Pero binago po ni Santiago ang panaw na ito, ang paniniwalang ito, sa pagkasabi na ang tunay na karunungan ay nakukuha sa pakikinig muna. Na ang tunay na karunungan at pag-alam sa kalooban ng Diyos, hindi siya agad nakakuha sa padalos-dalos na aksyon, kundi nakuha siya sa pakikinig muna. Kaya sinabi niya, kayo magmaliksing makinig.
Parang sabi niya, unahin niyo muna makinig. So, tumutukoy po ito hindi lamang sa pakikinig sa tao, primarily, ito'y tumutukoy sa pakikinig sa salita ng Diyos. So, yun po yung pino-point out po dito ni Santiago. So, tumutukoy po ito sa attentive eagerness. Pag sinabing magmaliksi, merong atensyon, merong paghangad na alamin ng isang bagay. Hindi lamang siya tumutukoy sa simpleng pakikinig na may narinig tayo and then yun na yun. And then, dagdag niya doon, nakasunod, magmakupad, magsalita. So, unahin natin yung pakikinig and then, magmakupad na magsalita, tumutukoy po yan sa pagpigil sa ating sariling opinion. So, sa ating sariling pag-interpret ng mga nangyayari sa ating mga buhay. So, and then, pagka nangyari yon, meron pang isang sinabi si Pablo, magmakupad sa pagkagalit. Yung pong galit dito sa kanyang original na kahulugan, yun ay merong paliwanag na galit na mula sa loob. Ibig sabihin, isang emosyon ng pagtutol sa katotohanan. Pagreklamo. Hindi pagtanggap sa kanyang kalagayan. Sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. So meron kinalaman sa ating pag-aaral kanina. So yun po yung flow na dapat na maunawaan ng mga manampalataya noon sa kanilang kalagayan. So kaya yung pakikinig pala, hindi po siya simpleng pagdinig lamang ng salita ng Diyos. Meron dapat ditong pagtanggap ng salita ng Diyos. At yung galit o yung pagreklamo, hindi pagtanggap sa kanilang kalagayan, yun yung nagiging hadlang upang talagang sila magpasakop sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa verse 20 ni Santiago, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Ngayon, pagka napangunahan nila yung kanilang sarili na ito yung kanilang maging batayan ng pag-unawa sa kanilang sitwasyon, ngayon, hindi nila mauunawaan yung kalooban ng Diyos, hindi nila tumatanggap kung yung kanilang paiiralin, hindi muna sa pakikinig. Kaya nga, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos kapag yung ating munang emosyon ang ating pinairal. So, ang isang pusong puno ng galit ay hindi maaaring magbunga ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. At ang salita ay hindi tumutubo sa pusong puno ng kapaitan or pagreklamo. Kaya sinabi naman ni Santiago, ito ngayon dapat nilang gawin. Sabi niya sa verse 21, ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. So ito dapat yung kanilang maging action dito. Meron dapat ng alisin. Sabi na ihiwalay. At ginamit din po ni Pablo sa kanyang sulat na nangangahulugan ng paghubad ng maruming kasuotan. Take off. So kailangan merong paghiwalay, merong pag-aalis ng karumihan, kasamaan. And then, kanilang pagnilay-nilayan or kanilang palaguin yung salitang itenim. Merong sinasabi itong salitang tumubo sa loob. Yan po ay larawan ng buhay na salita na lumalago sa puso ng mga manampalataya. Kapag ating inanawa yung itenim na salita, yan po ay tumutukoy sa salita ng Diyos na inilagay sa puso ng mga manampalataya sa New Covenant. Tandaan natin yung pangako ng Panginoon sa Jeremiah 31 verse 33 na ilalagay niya sa kanilang puso ng kanyang bayan yung kanyang salita. Mauunawaan nila na siya'y Diyos, sila'y magiging bayan ng Diyos at siya'y magiging Diyos nila. Ito'y pagpapakita ng katotohanan ng New Covenant ng Diyos sa mga Kristiyano na ilalagay niya ang kanyang kautusan sa kanilang kaisipan at isusulat sa kanilang mga puso. So meron na talagang inilagay na salita ng Diyos sa ating buhay. At kaya naman ayon kay Santiago, ang salitang ito ng Diyos, yun po yung kakasangkapan ng Diyos sa patuloy nating kaligtasan ng ating mga kaluluwa, sa proseso ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Hindi po nangangahulugan na hindi pa tayo ligtas. Hindi nangangahulugan na hindi pa ligtas ang kanyang mga sinusulatan noon ni Santiago sapagkat sila yung mga manampalataya na. Ang kaligtasan tinutukoy dito ay yung kakumpletuhan, yung lubos na pagliligtas mula sa kasalanan
at sa kamatayan sa huling araw. So yung salita ng Diyos ang magsusustain sa mga manampalataya. Kaya naman yun dapat yung palaging inaasam at inaalis ng mga manampalataya yung maaaring maging hadlang para unawain yung salita ng Diyos na kanyang kalooban. So ang salita ng Diyos ang nagsisilbing liwanag sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kung magkagayon, napakahalaga sa isang manampalataya ang lubos na pakikinig at pagpapasakop ng salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat dito nakasalalay ang ating pananampalataya. Sa salita ng Diyos nakasalalay ang ating pag-asa, ang ating iniintay na kalubusan ng mga pangako ng Diyos. Ito yung hinihimok or pinapahayag sa Santiago sa mga manampalataya noon na hanggang sa kasalukuyan, yun po patuloy ang ating dapat na pinangahawakan. Kaya napakalaga kung talagang ating inaasam na maunawaan ang kalooban ng Diyos, napakalaga na tayo ay merong pakikinig, na merong pagpapasakop. Kaya po yung punto na ating mo makikita, ang tunay na manampalataya ay hindi lamang nakikinig ng salita ng Diyos, kundi nakikinig siya ng may pagpapasakop. Kung tayo ay manampalataya na, yun yung dapat nakita sa ating buhay. Hindi lamang natin basta pinapakinggan ang salita ng Diyos, kundi pinapakinggan natin ang salita ng Diyos na mayroong pagpapasakop dito, na mayroong pagkilala dito. So ganito po ine-emphasize sa Santiago ang kahalagahan ng maingat at mapagpasakop na pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ang ganitong gawi ang naghahatid sa Kristiyano upang patuloy na lumago sa pag-alam ng kalooban ng Diyos at sa pagtanggap nito sa kanilang buhay. Ito yung paraan upang lumago tayo sa kabanalan at lumago tayo sa paglayo sa kasalanan. Yan po dapat yung pinagkakailangan ng ating mga buhay. Meron tayong pakikinig na may pagpapasakop. Alam niyo po, kung ating pag-aaralan o titingnan ang kasaysayan ng iglesia, ito yung isinilang, yung pong mga naunang Kristiyano, sila po ay kilala bilang people of the book. Yung tawag sa kanila. Sa mga Christians noon, sila ay people of the book. Hindi dahil sa dami ng kailang nalaman patungkol sa salita ng Diyos, kundi kinikilala silang people of the book dahil meron silang kabaang loob na tinatanggap nila ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. Meron silang pakikinig, kailang tinatanggap na may pagpapasakop ang salita ng Diyos. Ang kaya nga sabi ng isa sa mga naunang Kristiyano noon, ni John Chrysostom, to listen to the word without humility is like pouring water on a rock. Kaya't napakalaga na may pagpapasakop sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi niya, kapag yung ating pakikinig ay walang pagpapasakop, walang kapakumbabaan na alamin yung kalooban ng Diyos, para lang daw tayo nagbububo ng tubig sa isang bato. Hindi siya pumapasok sa bato. Lumalagpas siya. Kaya po, yung tinutukoy natin pakikinig dito, hindi ito pakikinig lamang gamit lang iyong tenga. Hindi ito pakikinig lamang na kung saan ay tayo ay nakikinig nga lamang at tinatanggap yung mga impormasyon. Hindi ibig sabihin nito na dumadalo tayo sa araw ng linggo ay tunay tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Possible yon. Hindi ibig sabihin na nakaupo tayo ngayon dito sa ilalim ng pangaral ng salita ng Diyos ay tunay ka nang nakikinig. Hindi ibig sabihin na kahit tayo uma-attend ng mga Bible class, ng mga Bible study ay tunay na ang ating pakikinig. Kung wala ang iyong puso sa pakikinig, kung wala kang pagpapasakop sa napakinggan mong salita ng Diyos, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, walang kabuluhan ang mga bagay natin na napakinggan. Kahit napakahalaga na i-cultivate natin sa ating mga sarili. Handa ba akong tanggapin? Meron ba akong puso na may kapakumbabaan para tanggapin ang aking mga napakinggan? Kung hindi mo inahanda ang iyong sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos, wala pong magiging pakinabang ang iyong napakinggan. Kung hindi mo inaasam na tanggapin ang kanyang salita na iyong napakinggan, wala po itong kabuluhan. Kung di mo inihahanda ang iyong sarili. Bilang isang illustration,
Sa isang gardener o isang hardinero, hindi po siya agad nagtatanim ng halaman basta-basta sa isang lupa. Kanya munang inaalis yung mga damo. Inaalis niya yung mga panirang damo or mga kailangan muna niyang ihanda yung lupa. Alam niyo po, ganoon din ang mga Kristiyano. Kailangan muna natin alisin yung ating sarili bilang batayan, alisin yung ating pagreklamo, galit, dumi ng ating puso. Kailangan natin siyang alisin bago tumubo ang salita ng Diyos. Kaya bilang implikasyon, ito yung ating makikita. Ang pakikinig na walang pagkapasakop, palagi po siyang magbubunga ng galit, ng padalos-dalos na panalita at kawalan ng kapayapaan. Yan palagi po yung mangyayari. Kaya kung hindi natin handang alamin ang kalooban ng Diyos, ay karaniwan tayong sasangguni palagi sa ating sariling kaunawaan na nagresulta sa pagbagsak natin sa kasalanan. At yun po yung naging problema sa maraming mga Kristiyano. Maraming mga Kristiyano ang tila nakikinig, subalit walang espiritu ng pagpapasakop at pagtanggap sa salita ng Diyos. Kaya naging resulta, hindi katakataka na hindi sila lumalago sa kanilang pananampalataya. Hindi katakataka na hindi sila nagbubunga sa kanilang pananampalataya. Hindi katakataka na wala nagiging pagbabago, wala nagiging sanctification, pag-unlad sa kanilang sanctification. Hindi katakataka na nagiging mababaw ang pagkaya nila sa Diyos. Hindi katakataka na nanlalamig sila sa kanilang pag-ibig sa Diyos at nagiging matamlay sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan po yung dahilan kaya't kahit nadaragdagan ang ating mga taon bilang miyembro ng isang iglesia, yun yung dahilan kaya't hindi makikitaan tayo ng patuloy na kalaguan sa pananampalataya. Yun yung dahilan kaya't sa isang tao na walang ganitong uri ng pakikinig, kaya't hindi naninag sa kanya, hindi makita sa kanya ang bunga ng Espiritu. Yun yung dahilan kaya't hindi niya magawang iwanan ang mga bumibiyag sa kanyang kasalanan, mga maling pag-uugali at mga maling pamamaraan ng pamuhay. Kaya yung tanong sa iyo, meron ka bang pakikinig na may pagkapasakop? Anong uri ng pakikinig ang meron ka? At kung meron kang uri ng pakikinig na may pagkapasakop, meron nakikita yung bunga sa iyong buhay. Nagkakaroon siya ng aplikasyon. Kaya't napakalaga na ating inuunawa ano yung kalagayan ng ating puso. Nakikinig ba talaga tayo na merong pagkapasakop sa salita ng Diyos? Subalit kung ikaw naman, kung ikaw ay narito ngayon at ikaw wala pang katiyakan ng kaligtasan, wala ka pang tunay na pananampalataya sa Panginoong Yesus, yun po ay resulta din ng hindi mo lubos na pagkapasakop sa pangaral ng salita. Yun ay bunga din ng hindi mo pagtanggap sa ipinapangaral na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya po nanawagan ako sa iyo ngayon, marahil napapakinggan mo na ang mensahe ng kaligtasan o marahil ngayon mo na ito napakinggan. Pero meron ako pamanik sa iyo. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataong ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ito'y biyaya at hindi ito aksidente na napakinggan mo ang kanyang salita. Hanggat binibigyan ka ng pagkakataon na iyo mapakinggan ito, magkaroon ka ng katugunan, magkaroon ka ng pagkapasakop, magsisi ka na sa iyong kasalanan at sampatayanan mo ang Panginoong Jesucristo na siya nagbayad para sa ating mga kasalanan. Kaya po narito yung katanungan para sa atin. Ikaw ba ay nakikinig ng salita ng Diyos? At kung tulugang ikaw ay tunay na nakikinig ng salita ng Diyos, nagpapasakop ka ba sa salita ng Diyos? Gaano mo pinaghahandaan ang iyong pakikinig ng salita ng Diyos? Kung tayo ay mayroong puso na handang tumanggap ng kanyang salita, paano natin inihahanda ang ating sarili? Kaya ba tayo dumadalo sa ating panambahan sa araw ng linggo? Pangunahin ay para magpailalim sa pangaral ng salita ng Diyos na ating napakinggan. Kaya ba tayo dumadalo sa mga conferences, mga seminar, other church services, ay pangunahin para makinig ng salita ng Diyos? Huwag nawang maging motibasyon na kaya tayo nakikinig ay dahil ng ibang bagay.
dahil ng mga individual o dahil ng ibang mga kadahilanan or kahit dahil ng mga tagapangaral, tandaan natin na bawat pangaral, maging sino pa man ang nangangaral, kung tapat na naipapangaral ang salita ng Diyos, ay karapat dapat paghandaan at tanggapin. Kaya suriin mo ngayon ang iyong sarili. Ano nga ba ang kalagayan ng iyong puso sa pagtanggap ng kanyang salita? Tandaan natin na ang isang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, ang kanyang salita. At gaya ng pagkain na tinatrato nating lubos na pangangailangan para sa ating pisikal na katawan, tratuhin din natin yung kanyang salita na lubos na pangangailangan ng ating spiritual na buhay, ng ating kaluluwa. Kaya sana bawat pagkakataon kung saan may pangaral, pagtuturo ng kanyang salita, magkaroon tayo ng puso na merong kahandaan para tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po yung unang hamon ko po sa inyo, sa ating unang punto, palagi kang maging handa sa pakikinig at magpasakop ka sa salita ng Diyos. Yung sikapin na pagpupunta ka sa lugar ng panambahan, pagpupunta ka sa lugar kung saan mapakinig mo yung pangaral ng salita ng Diyos, ihanda mong iyong sarili. Alisin mo ang anumang pansariling motibasyon at ipalit mo yung motibasyon na makikinig ka sa salita ng Diyos upang patuloy mo siyang makilala, yung Diyos na nagligtas sa iyo, upang patuloy mo siyang makilala at yun yung mag-motivate sa iyo para patuloy mo siyang ibigin. At pag patuloy mo siyang inibig, magniningas ang ating puso upang siya ating paglingkuran. Yun po yung flow, kaya marapat tayo ay nagiging handa sa ating pakikinig. Meron dapat tayong pagpapasakop. Alam niyo po kung kaya niyo po si David Brainerd, siya po ay isang missionary. Siya ay isang American missionary noong 1700s. At siya ay nakilala sa kanyang malalim na pakikinig at pagpapasakop sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yung kanyang buhay nung una, siya ay umaasa sa kanyang sariling katwiran, which is common sa ating mga tao. Pero nung mabasa niya at nung mapakinggan niya ang salita ng Diyos, naliwanagan siya na ang tunay na katwiran palang kanyang kinakailangan ay ang katwiran ni Kristo. At mula noon, nung siya naligtas, araw-araw niyang binubulay ang kasulatan at sinusunod niya ito na may kabaang loob. Kaya siya nakilala bilang isang missionary consumed by the word. Siya yung missionary na tinuguri ang ganon. Missionary consumed by the word. Kaya kahit sa kabila ng gutom sa kanyang pagmisyon, gutom, sakit at mga pag-uusig habang siya nangangaral sa tribes ng American Indians, hindi siya nagreklamo. Hindi siya tumutol sa Diyos. Na nung kanyang ibinigay ang kanyang buhay, yung pa yung kanyang naranasan. Meron siyang pagpapasakop. Siya tahimik na nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. At makikita sa kasaysayan ng kanyang ministeryo, tila ay hindi matagumpay sa panlabas na pamantayan, pero libo-libong American Indians ang tumanggap kay Kristo dahil ang kanyang buhay mismo ay bunga ng itinanim na salita. Namatay po siyang maaga sa edad na 29. Iniwan niya ang libo-libo niyang journal entries na naging inspirasyon naman ng mga sumunod na mga missionary kagaya ni William Carey at David Livingstone. Ganun naging pato ang kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay maiksi, pero ito ay puno. Isang patotoo ng pusong nakinig, sumuko, at nagpasakop sa salita ng Diyos. Kahit nakikita po natin na ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos ay hindi lamang simpleng pagdinig, kundi may pusong nagpapasakop at handang sumunod kahit sa gitna ng pagsubok. Pangalawang bagay po, hindi lamang ating pakinggan na may pagpapasakop ang kanyang salita, kundi marapat nating ipamuhay ang salita ng Diyos na may kababaan at kabanalan. So nakita po natin, una, na ang tunay na may pagpapasakop ng salita ay mayroong pagkasabuhay nito. So hindi po huminto si Santiago sa tamang pakikinig lamang ng salita ng Diyos, kundi ipinakita niya ito dapat ay magkaroon ng aplikasyon or pagkasabuhay. Pansin niyo po yung sabi sa verse 22,
Hindi siya huminto doon sa mga paunang mga talata. Ang sabi niya, datapwat, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayun po sa kahulugan na sa Greek, yung doers, be doers of the word, yan po ay nangangahulugan ng aktibong paggawa, ng patuloy na paggawa, patuloy na pagtupad ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi po siya isang beses lamang, kundi araw-araw na pagkasabuhay ng katotohanan. So hindi po siya one-time event sa buhay natin mga mananampalataya. Be doers all the time. Tagatupad. Ibig sabihin literal na tagagawa. Pareho sa ugat ng salitang poem. Ibig sabihin, ang buhay ng Kristiyano ay tula ng pagsunod sa Diyos. Yan po yung tinutukoy dito. At di lamang daw tagapakinig lamang. Which is, nung time ni Santiago, meron doon mga tagapakinig lamang sa mga sinagoga. Meron lamang talagang nakikinig pero hindi nakikitaan ng pagbabago. Hindi nakapenetrate talaga ang salita ng Diyos sa kanila kasi hanggang pakikinig lamang sila. Sila yung mga nag-iisip na sila may kaligtasan subalit sa katotohanan ay wala nito. Kaya't ang pagdinig ating makikita, hindi po ito sapat. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa gawa. Sabi niya sa verse 23 to 24, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin. So, ang tao na nakikinig, subalit hindi sumusunod, ay parang nakakita doon ng katotohanan. Pero tumalikod na walang ginawa. Yes, napakinggan mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. Pero nawalan ito ng kabuluhan kasi wala kang naging pagtupad dito. Kaya ibig sabihin, kahit mapakinggan mo man ang daang-daang libong sermon, kahit ikaw man ay maupo sa ilalim ng pangaral ng mga kilalang mga tagapangaral, mahuhusay na tagapangaral, kahit ikaw ay mapakinggan mo ang mga sermon ni R.C. Sproul o ni John MacArthur, John Piper or Paul Washer, at ni Pastor Noel at iba pang mga tapat kilalang mga tagapangaral, kung wala kang nagiging pagtugon sa lahat ng mga ito, ay dinadaya mo lamang ang iyong sarili. Walang kabuluhan. Kahit mapakinggan mo man ang libo-libong tapat na pangaral, kung wala pong pagkasabuhay nito. Kahit ang paalala ni Santiago, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan ng kalayaan, merong itong magiging tugon o meron itong magiging bunga. Ibig sabihin, pag sinabi nagsisiyasat, ito po ay nangangahulugan ng yumuko. Merong pagyuko upang masusing suriin. Para naghahanap yung kanyang ginamit na word. Ganun daw dapat tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Atin talagang masusing hinahanap o sinusuri ang mga bagay na ito para ilapat ito sa ating mga buhay. Sinusuri doon natin yung sakdal na kautusan. Ang salita ng Diyos. So dapat nangyayari yan sa ating mga buhay. And last verse, sabi niya, sapagkat kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So ibig sabihin, bagaman meron tayong pinapakitang relihiyon, yung salitang riyan po dito, tumutukoy po siya sa panlabas na pagsamba, gaya ng mga ritual o seremonya, pero para kay Santiago, ang tunay na pagsamba ay hindi po ito ritual. Ito ay yung ating relasyon sa Diyos at yung ating pagsunod sa Diyos. Ito ay nakaugat sa ating pagsagawa or pagtupad ng kanyang mga salita na ating napakinggan. At binanggit niya dito ang tatlong katangian ng dalisan na relihiyon na dapat ay nangyayari sa ating buhay. Yung merong pagpigil, pinipigil ang kanyang dila. Ito po yung from the word na bridle or busal o control ng kabayo, na nangangahulugan na merong kamalayan na pag-ipigil sa kanyang panalita. So dapat atin po yung nakikita bilang pag-apply ng ating mga napakinggan. So kaya't makikita po dito na ang pagsamba na walang disiplina sa panalita ay huwad na reliyon. Hindi yun totoo. Maaari tayo magpakita ng
anyo ng reliyon, pero kung hindi ito nagmumula sa ating pagsunod sa salita ng Diyos, ito ay parang ritual lamang or huwad lamang sa atin. So kapag ang mga tao ay pinagpipilitan ng sarili na magmukhang reliyoso kaysa sa pagiging totoo, ito'y tanda ng walang kabuluhan ang kanilang reliyon. Ang hindi pagkontrol sa dila, ang madaling pagsalita tungkol sa mga kamalian ng iba, o pagmamaliit sa karunungan at kabanalan ng kapwa ay mga patandaan ng isang walang saysay na reliyon. At ang tao mapanirang puri ay hindi maaaring magkaroon ng tunay na mapagpakumbaba at pagbiyayang puso na kung saan yan po yung mga hindi tunay na nakikinig nung panahon ni Santiago, mga Pariseo, mga kalaban ng Ebanghelyo. So hindi dapat yun ang nakikita sa atin sapagkat ating makikita ang hindi tunay na relihiyon ay nakikilala sa pamamagitan ng karumihan at kawalan ng pag-ibig na kailang motibasyon sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi nga sa verse 7, ang dalisin ng relihiyon naroon sa harapan ng ating Diyos at Ama, dalawin ng ulila, babaeng bao sa kalang kapigatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Merong nakikitang aplikasyon ng kanyang panampalataya sa buhay. Ibig sabihin, sinabi ng dalisay, walang halo, tunay, puro. Walang dungis, ibig sabihin walang bahid ng kasalanan. At naroon na meron silang aplikasyon ng kanilang panampalataya. Pagdalaw sa mga babaeng bao, merong aktibo ditong pagmamalasakit o pagtulong. At naroon yung pag-iingat sa kanyang sarili na walang dungis sa sanglibutan. So, makita po natin yung pinopoint dito sa mga nabasa natin na ang tunay na relihiyon, hindi po siya nakasentro sa ritual, kundi sa relasyon natin, sa ating pag-ibig sa Diyos na nakikita sa awa at kabanalan. Ang tunay na relihiyon ay nagtuturo sa atin na gawin ang lahat ng bagay na tayo parang nasa harapan ng Diyos sa ating pagsunod. Ang isang malinis na pamumuhay ay dapat kasabay ng tapat na pag-ibig at habag sa ating kapwa. At ating alalahanin na walang halaga sa harap ng ating Panginoong Yesus ang anumang bagay maliban sa panampalatayang kumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig. Yun po yung kulang sa mga Pariseo noon na ina-address ni Santiago. Hindi doon nag-i-spring forth ng kanilang pagsunod. Ito yung isang panampalataya nagpapadrisi ng puso at sumusupil sa makasalanang pita at talagang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya yung point po na gusto ko pong i-edit sa inyo ito. Ang tunay na Kristiyano ay isinasabuhay ang salita ng Diyos ng may pag-ibig, may biyaya at katotohanan. Hindi lamang ating basta sinusunod o ginagawa for the purpose na talagang ipakita sa tao at tayo kumbaga sumusunod, kundi ito talaga ay bumubukal sa ating puso dahil nakasentro yung ating pagsunod sa pag-ibig. Ayon kay Santiago, ito yung larawan ng isang tunay na Kristiyano, ang tunay na nananampalataya kay Kristo. Yan po ay para sa atin talaga ng katotohanan ayon din sa Mateo 7:21 na hindi talaga lahat na nagsasabing sila may pagkilala sa Panginoong Yesus ay totoong mananampalataya. Ang sabi sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, kundi ang gumaganap sa kalooban ng aking Ama. Merong pagganap. Kaya paalala ulit ni Juan sa kanyang sulat, 1 John 3:18, huwag tayo magsiibig ng salita, niyang di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Napakalaga yung pagkasabuhay ng katotohanan ng Diyos. Ano po ang ating kilala si Martin Luther, siya yung nagbigay diin sa panampalataya lamang sa kaligtasan. Pero sabi niya, faith alone saves, but the faith that saves is never alone. Yes, panampalataya nagliligtas, pero ang panampalataya nagliligtas, hindi siya nag-iisa. Meron siyang palaging bunga ng paggawa. Napakalaga ng bunga, napakalaga ng gawa. Hindi para tayo maligtas, kundi para makita yung katotohanan ng ating kaligtasan. Kaya walang kabuluhan
ang pagpapahayag ng pananampalataya kung wala ito nagiging bunga. So, bilang isang ilustrasyon, parang sa isang doktor na nagbibigay ng reseta sa kanyang pasyente, kung hindi niya iinumin ng pasyente yung gamot, walang epekto na malaman niya makakabuti sa kanya yung gamot na nireseta. Alam po, ganoon din ang mga Kristiyano. Walang saysay ang pakikinig kahit alam mo na makabubuti ito sa iyo kung hindi mo ito susundin, kung hindi mo ito gagawin. So hindi po dito usapin kung may paniniwala ka sa Diyos. Hindi dito usapin kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano. Hindi po dito usapin kahit ikaw man ay maging miyembro ng isang iglesia. Hindi po dito usapin kahit malaman mo ang mga dakilang doktrina ng Biblia. Kung walang nagiging pag-asa buhay ng salita ng Diyos, walang kabuluhan ang lahat ng iyong maaaring ipahayag. Sabi nga po ni John Calvin, obedience is the test of faith. At yun po yung dapat nating makita. Ang tunay na relihiyon ay nakikita sa gawa ng awa, ng katwiran, kabanalan, hindi po sa propesyon lamang. Ang paggawa ay bunga, hindi po siya batayan ng ating kaligtasan. Ngunit, kung walang bunga, pagpapakita ito ng kawalang buhay. Ang awa at kabanalan, hindi po siya optional sa ating buhay. Siya po ay ebidensya ng tunay na pananampalataya. Kaya again, bilang paalala sa atin, babala, na kung saan nakikita natin sa maraming mga iglesia, maraming mga Kristiyano, ang panalian lang, ang apoy ng pananampalataya, yung init sa kanilang pananampalataya, ngunit walang bunga dahil hindi nila ito niya sa buhay. Yes, meron mga pagkakataon sa ating buhay na humahantong na nag-aalab ang ating pananampalataya. Pero, alam mo, naranasan nyo din ito, nawawala. Nawawala dahil naroon na wala nagiging bunga. Hindi natin tinutupad, pinagpapatuloy ang ating mga ginagawa. At yung modernong Kristyanismo, kung ating makikita, madalas ngayon na nakasentro sa pakikinig ng mga magandang sermon, ngunit kulang sa practical na pagsunod. Hindi po tayo dito legalistic. Ang ating lang in-emphasize dito, sa lahat ng ating napakinggan ng mga pangaral, ang hamon sa atin, magkaroon tayo ng pagsunod. Ating i-analyze, suriin, nangyayari ba yung aking napakinggan sa aking buhay? Meron bang realidad yung aking naalaman sa aking buhay? Kung aking sinasabing iniibig ko ang Diyos, nakikita ba ang realidad na iniibig ko ang Diyos sa aking buhay? Kung sinasabi kong meron akong desire na maluwalhati at magamit ako ng Diyos para sa kanyang kaharian, nakikita ba yung realidad na yon sa ating buhay? Ano po sabi ni Ernest Resinger, if the great doctrines we have mentioned do not produce and develop through zeal, through holiness, self-denial, and evangelism, be sure they are not held properly. Isang bagay yon, or else they have become an end in themselves. Maging maingat tayo at maging mapanuri tayo sa ating mga napakinggan. Ano po sa atin, tayo po ay pinagpala sapagkat ating nasumpungan ang Reformed Theology, tayo Reformed Baptist Church, pero nawa ating pong maunawaan ang tunay na esensya ng pagiging Reformed. Hindi po ito sa pangalan lamang. Ang esensya ng pagiging Reformed ay ang patuloy tayong bumalik sa salita ng Diyos at may isabuhay ito para sa kalatian ng Diyos. Kaya ito'y magpapatuloy sa ating buhay at nawa makita yun sa atin. Huwag tayong makontento ng ating church ay Reformed Baptist Church. Ating sikapin na maging realidad siya sa ating mga buhay. Kaya ang tanong sa atin, isinasabuhay mo ba ang napakinggan mong salita ng Diyos? Sa lahat ng iyong napakinggan, noon pa man hanggang sa kasalukuyan, mayroon ka bang ginagawang pag-isikap para magkaroon ito ng aplikasyon sa iyong buhay? Kaya yung hamon po sa atin, maging buhay na patotoo
ang iyong buhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ating hangarin ng ating buhay bilang tayo mga manampalataya, mga Kristiyano tagasunod ni Kristo, ng ating buhay ay makita dito yung katotohanan ng pagiging totoo ng salita ng Diyos na nakapagpapabago ng isang makasalanang tao. Sabi nga ng Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Napakahalaga ng katunayan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Again, ang gagamit po ko sa pang-case. Ang ating pong nakikaya si Henry Martin, siya din po ay isa ding missionary. English missionary po siya sa India noong namang 19th century. Siya po ay genius. Pumasok siya sa Cambridge University. Siya ay top student. At meron siyang talagang may expect na career bilang professor. Pero, nung siya maligtas, iniwan niya ang lahat ng mga ito upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga Muslim at Hindu. Nang tanungin siya kung bakit niya iniwan ang maginhawang buhay sa England, sumagot siya sa nagtanong, "If I could only show the love of Christ to the one soul, that soul would see the glory of my Father in heaven." Yun ang kaya naging conviction. Kung kanya lamang maipakita yung pag-ibig ni Kristo sa isang kaluluwa, makikita niya yung kalawang yon, yung kalatian ng Diyos Ama sa kalangitan. Kaya habang siya naglilingkod sa init, sa sakit, pag-uusig, maraming mga Hindu ang nagtanong, dahil nandun yung kanyang perseverance. Anong uri ng Diyos ang iyong paglilingkuran? Bakit ganyan na lamang iyong paglilingkod sa Kanya? At yun ang naging paraan para may paliwanag niya at may pakilala sino yung Diyos na aking paglilingkuran. Sino yung Kristo na karapat-dapat sa kanyang buhay. At katulad ni Henry Martin, ang kanyang mabuting gawa at sakripisyo ay nagningning ng ilaw ni Kristo sa isang madilim na kultura. At ito po ay kinasangkapan ng Diyos para ipakita ang kanyang kalatian sa mga tao at tumanggap ng kapurihan. Mga kapatid, yun po yung layunin ng pagtawag ng Diyos sa ating mga buhay. Ang makita sa atin ng Panginoong Yesus, hindi para sa ating sariling kapurihan, kundi ang para sa kalatian ng Diyos. Kaya po bilang mga manampalataya ng ating Panginoong Yesus, nawa ang ating naitirang sandali ng ating mga buhay dito sa mundong ito ay mapasailalim sa salita ng Diyos. Ating may sa buhay ang mga katotohanan ng ating mga napakinggan sa layunin na maluwalhati ang ating Panginoong Yesus. Dahil karapat-dapat siya sa lahat ng kapurihan at pasalamat. Kaya again, ito po yung tanong sa atin bilang pangwakas. Ikaw ba ay tagapakinig o tagatupad ng salita ng Diyos? So sana parehas. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos na may pagpapasakop upang tuparin ito para sa kalatian ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ay pong kinikilalang ay mga kulangan, ay mga pagkakasala. Alam po namin, O Diyos, maraming pagkakataon na kami po, O Diyos, ay bumabagsak, pumapalya, napakinggan ng may kabaang loob ang iyong salita. Ito'y aming isabuhay. Subalit papasalamat kami na sa kabila ng maraming mga rason upang kami hindi nyo ibigin, kami po ay patuloy nyong pagtatapatan. Patuloy na kaming iniibig at nawa ito maging motivasyon sa amin upang kami magsisi, upang kami patuloy na mahamon sa aming buhay na ito. Makita namin ang nakikilang kalakhan ng inyong awa at madala na to kami sa puso na mayroong paghahangad na maunawaan ng iyong kalooban at magamit ang aming buhay na ito para sa iyong kalatian. Kaya't muli sa iyo po namin nilalapit ito. Nawa ikaw ang may tanghal sa aming pong kalagitnaan. Ito aming dalangin sa pangalan ng inyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen.